Hi po sa inyong lahat. Ayan, at maraming salamat nga po pala sa lahat ng nanonood ng aking mga videos, sa aking mga commenters. Maraming salamat po sa inyong mga tanong. Sobrang appreciate ko po. So, akin nga pong sasagutin ang kanilang mga katanungan sa videong ito. At ang kanilang mga tanong nga ay kung pwede bang mag-apply sa company pinapasukan ko kapag cross-country. At ang isa pa nga pong tanong ay kung ano ang mga possible na tanong once na nag-visa appearance. Ayun po ang ating sasagutin sa videong ito. Ayan, proceed po tayo sa tanong ng isa nating kabayan. Kung pwede bang mag-apply sa company pinapasukan ko kapag cross-country? Yes po, pwede po kayong mag-apply sa company pinapasukan ko po or sa kahit saan mang company may hiring po dito. Pwede po kayo kahit na kayo ay cross-country. Ang importante lang po ay meron po kayong TRC sa inyong mga panggagalingan. TRC po, yun yung Temporary Residence Certificate or ID card. Kung nasaan man kayo ngayon, nagtrabaho, kailangan may dala po kayong ganon. Kung nasa Croatia man kayo or sa Hungary, basta parting Europe po, kailangan ng TRC. Dahil po, yun ay napakahalaga. At once naman na nandito na kayo, nakapag-cross country na, ay 90 days dapat na valid ang inyong mga TRC. Kasi, yan po ay ipaprocess dito, hahanapin din yan ng government dito kapag kayo ay nag-process na ng panibagong dokumento dito sa Poland. Kaya po yan ay napakahalaga. At take note po, wag nyo pong hihintayin na ma-expired ang inyong mga TRC kung saan kayo nanggaling bago kayo mag-process ng TRC din dito sa Poland. Dahil kung sakaling expired na ang inyong mga TRC bago kayo nag-process dito, ay madedetect po agad yan ng government dito. Makikita po nila yan, halimbawa, late na kayo nakapag-process ng dokumento dito. Madedetect po nila agad yan na kayo ay overstay na. So kapag ganon, matik, deported po ang magaganap. Kaya, sinasabi ko po sa inyo, 90 days, dapat na valid ang inyong mga TRC. Kapag kayo ay nag-cross country, tapos process agad dito ng panibagong documents. Ganun po. Para hindi tayo maging illegal. May mga case po kasi dito na nakapag-process nga po ng kanilang mga documents ang mga cross-country. Pero, expired na pala yung kanilang TRC. Meron po akong mga kilalang ganun na na-detect ng government, mag-fingerprint na, yun pala ay overstay sila. Expired na yung kanilang TRC sa pinanggalingan bago sila nakapag-process, hindi po pwede yon. Na-expired na, saka ka magpa-process, hindi po pwede. Kaya, sinasabi ko po sa inyo, once na nandito na kayo, or napasok na kayo, halimbawa sa mga company, sa employer ninyo, hihingiin nyo po yung mga dokumentong kailangang ipasa. Pwede po kayong magpa-lawyer. Ganito po kasi dito, halimbawa, mapera naman kayo or tamad kayong pumunta sa mga
sa ORSAD dito. ORSAD po kasi tawag dito ng government na pinagpapasahan ng mga dokumento. Ayun po, ihihingiin nyo po yon sa inyong mga employer, yung mga documents kapag nandito na kayo. At ibibigay naman nila yun agad kasi importante yun sa kanilang mga empleyado. Alam naman nila yan. Ayan, katulad nga po ng sinabi ko kanina, pwede po kayong magpa-lawyer ng inyong mga TRC kapag kayo nag-cross country dito sa Poland. Yun nga lang po, may bayad po ang lawyer dito. Pero kung kayo naman ay nagtitipid, pwede din po kayong by your own mag-asikaso ng iyong mga dokumento. Hihingiin nyo lang din sa inyong mga employer yung mga kailangang ipasa. Halimbawa man na kayo ay nag-lawyer, ang gagawin nyo lang ay babayaran nyo si lawyer at sila na pong bahalang mag-usap ni employer po ninyo ng tungkol sa inyong mga dokumento. Sa case ko po kasi, hindi na po ako nag-lawyer kasi nangihinayang po ako sa bayad. Pero yung una ko pong agency, dahil pangalawa ko na nga ito, yung una ko pong agency ay sila po ang nag-process ng dokumento ko. Konti lang ang binayaran ko sa kanila. Meron po kasing mga agency ganon, sila mismo ang magpa-process ng mga dokumento ng kanilang mga empleyado. Tapos, ayun nga, naglipat na ako, hindi na ako sa agency na yon. So, ang ginawa ko, tinransfer ko lang din yung mga dokumentong yon sa panibago kong employer. Kailangan po kasi yon kapag lumipat ka ng ibang employer, i-continue mo lang yung mga dokumentong yon. So, hihingiin mo ulit, or ako nga, sa case ko, hiningi ko lang yung mga dokumentong kailangang ipasa dito sa ORSAD. Hiningi ko siya sa bago kong employer. Hindi na po ako lawyer kasi nangihinayang po ako sa bayad. Kasi pwede namang sarili lang mag-process. Madali lang din naman. Ayan, dito naman po tayo sa tanong ng isa nating kabayan. Kung ano ba yung mga possible na tanong kapag nag-visa appearance. So, dito po kasi sa akin, sa na-encounter ko dito sa Pilipinas, ang ginawa lang po sa akin ay kinolekta ang aking mga dokumento, tapos kaunting katanungan lang din tungkol sa sarili. Ayun lang po yung kanilang mga tinanong. Tapos, ang sabi sa akin ng agency noon, ang possible na tinatanong ay kung ano yung address dito sa yung pupuntahan sa Poland. At pangalan ng employer, yung mga ganun daw. Kailangan mo daw alam yon. Hindi naman po nila tinanong iyon. Yung tungkol lang din sa sarili mo lang ang tinatanong nila. At ang alam ko, kapag ikaw ay na-refuse sa una mong appearance, halimbawa sa pangalawang appearance mo, doon ka nila tatadtarin ng mga tanong hanggang sa hindi ka na makagulapay sa iyong mga isasagot. Ganun po, doon po sila maraming katanungan kapag nagpaulit-ulit ka ng appearance. Meron po kasi akong mga kasamahan na mga na-refuse. At ang kadalasang dahilan bakit nare-refuse ay mga kulang-kulang na dokumento, mga hindi malinaw. Ayun po ang kadalasang nare-refuse sa pag-appearance. Kaya, dapat sa unang appearance pa lang ay maipasa nyo lahat yon. Kailangan kumpleto ang inyong mga dokumento para hindi na kayo tatadtarin ng mga katanungan sa pangalawang appearance nyo. Ayun lang po.
At hanggang dito na lang po ulit ang ating video. Akin na pong tatapusin ulit. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Salamat po. Bye-bye!